Mabuhay at maligayang pagdating sa mundo ng kwento at kwenta. Sa ating unang kwento ay samahan ninyo akong lakbayin ang silangang bahagi ng Kabisayaan kung saan matatagpuan ang lalawigan ng Samar. Tuloy po kayo sa kabisera ng Samar na tinatawag na Catbalogan City dahil dito nagmula ang ating kwento ngayong araw. Ayon sa senso ng taong 2020, ang bayan ng Catbalogan ay may populasyong 106,440 katao. Ang lokasyon ng bayang ito bilang isang coastal city ay nakakaapekto sa pamumuhay nito, kung saan ang pangingisda ay isang mahalagang pinagmumulan ng kita. Kaya naman, kilala ang bayang ito sa kanilang pista ng Manaragat, isang kultural at relihiyosong pagdiriwang at ang Summer Day bilang pista ng mga pista at pagdiriwang sa pagtatatag ng summer. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa bayang ito, ay sadyain po natin ang Mercedes na mas kilala sa palayaw na Burak, isa sa pinakamalaking barangay ng Catbalogan. Halina't magbalik tanaw sa taong 90s kung kailan nangyari ang kwentong ito. Ang mga pangunahing tauhan sa kwentong ito ay ikukubli natin sa mga pangalang Ipe, June at Eddie. Ipinanganak si Ipe sa isang mahirap na pamilya at maagang naulila sa ama. Nakapag-aral sa elementarya ngunit hindi nakapagpatuloy pa sa mas mataas na antas dahil sa kahirapan, kaya't piniling maghanap buhay upang kumita at naging isang tricycle driver. Bagamat mahirap at walang nagpalaking ama, lumaking tahimik, mahiyain at respetadong tao si Ipe. Sa kabilang banda, si June naman ay nagmula sa pamilyang hindi mahirap, hindi rin naman mayaman. Nakapag-aral si June ngunit napabarkada kaya't hindi naging seryoso sa pag-aaral niya. Samantalang si Eddie na mas matanda nang humigit kumulang 10 taon sa dalawang binata ay isang pamilyadong pulis na mula sa isang middle class na pamilya. Hindi sa pagiging bias o ano paman, kundi pawang pagkikwento lamang, ay ayon sa mga nakakakilala kay Eddie, ito daw ay naging mapagmataas, mayabang at abusado simula nang ito ay naging isang pulis. Hindi ko mawari kung ito'y masasabing biro ng tadhana na sa kasamaang palad ay hindi nakakatawa at isang napakasamang biro. Ay nag-cross ang landas ni Ipe at Eddie. Mga alas 6 ng gabi habang namamasada si Ipe sa kanyang tricycle ay hindi sinasadyang nabundol ang isa sa mga alagang biik ni Eddie na nakawala sa bakod at nagunahang magtakbuhan sa kalsada. Sa kasamaang palad, namatay ang biik na ikinagalit masyado ni Eddie kaya't pinagmumura nito si Ipe at binantaang ipapakulong kung hindi daw ito magbabayad. Sa sobrang pagkagulat sa bilis ng mga pangyayari ay walang nasabi si Ipe kundi buong pagpapakumbabang humingi ng paumanhin sa nanggagalaiti sa galit na si Eddie at nangakong pag-iipunan ang halagang hinihingi ni Eddie bilang bayad sa biik nito. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin naibabalik ni Ipe ang halagang hinihingi ni Eddie na pinag-iipunan pa niya at nagkita ang dalawa sa palengke kung saan namamasada si Ipe at may pasahirong dalaga. Nang makita ni Eddie ang binata ay binulyawan itong huminto at walang pakundangang minura sa harap ng maraming tao dahil daw sa pagkakautang nito sa kanya. Ayon sa mga nakasaksi, walang imik na yumuko lamang si Ipe habang nakikinig sa mga malulutong na mura ni Eddie sa kanya. Sa patuloy na pagbibiro ng tadhana ay isang araw nagkatagpo ang landas ni June at Ipe at sa kanilang pag-uusap napagtanto nila na pareho silang may kinikimkim na sama ng loob kay Eddie at dito nagsimula ang kasunduan ng dalawa
natuparin o sa katuparan ang isang madilim na balak. Ayon sa mga nakasaksi, araw at gabi may nakakakita kay Epe habang may hinahasa itong itak. Ang dating tahimik ng binata ay mas lalo pang naging walang imik sa pagdaan ng mga araw na para bang palaging may malalim na iniisip. Isang araw, habang nagmamaneho ng kotse si Eddie kasama ang kanyang asawa, ay napadaan ito sa tapat ng bahay ni June na nasa gilid lamang ng kalsada. Nang mapatapat ang kotse ni Eddie sa bahay ni June, ay walang ano-ano'y nakarinig siya ng mga bulyaw ng mura at nang lingunin ay nakita niyang sina Epe at June ay magkasama habang minumura siya at hinahamon ng away. Nagpupuyos man sa galit ang kalooban ni Eddie ay pinalagpas niya ang paghahamon ng mga ito at inihatid muna ang asawa sa bahay. Pinipigilan man si Eddie ng asawa ay wala itong nagawa nang magpasya si Eddie na balikan sina Epe at June. Sakay sa kaniyang motor at may nakasukbit na baril sa bewang nito, baka sa mukha ni Eddie ang pagkadismaya na sa kauna-unahang pagkakataon siya na isang pulis ay mumurahin o hahamunin ng mga pipitsuging tambay na tulad ni na Epe at June. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, pagkahinto ng motor sa tapat ni na June at Epe na matyagang naghintay sa kanyang pagbabalik, ay hindi pa man nakabababa si Eddie ay walang habas na pinagsasaksak at pinagtataga ito ng dalawa. Ayon sa mga nakakita, nakatakbo pa ito malapit sa isang bodega kung saan ito ay nakuryente ng mapahawak sa kable habang duguan at nag-aagaw buhay. Sa takot sa pwedeng mangyari ay sinundan ng asawa si Eddie at gayon na lamang ang panlulumo at pighati na naramdaman nito nang makita ang duguan at nangingisay-ngisay na asawang nag-aagaw buhay na nakabulagta sa lupa. Samantalang sina Epe at June ay dali-daling tumakas at tumakbo pabundok upang magtago. Maraming nag-uusyoso, ngunit walang gustong tumulong habang nagmamakaawang sumisigaw nang hihingi ng saklolo ang asawa ni Eddie. Hanggang sa may dumating na isang tao na siya lamang ang nagkusang tumulong upang dalhin pa ospital si Eddie. Sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot sa ospital at binawian ng buhay. Nagsagawa ng manhunt operation ang mga kapulisan, ngunit wala ni isa man sa mga salarin ang nadakip. Sa mga kwentong aking narinig at pinakahuling nabalitaan, sa kasalukuyan daw ay si Epe ay nabulag, walang pamilya at patuloy na nagtatago, habang si June ay walang balita. Anong kwenta ng kwento ang natutunan mo? Maaari mo bang ibahagi sa comment section ng video ito? Galingan mo at baka ikaw ang mapili ko. May sorpresa akong siguradong ikatutuwa mo. Isang mapagpalang araw para sa iyo at naway may natutunan ka sa kwentong ito. Hanggang sa muli at sana'y palagi nating tandaan na ang mga desisyon natin sa kasalukuyan ang siyang huhubog sa ating kinabukasan.